Hello! Naitanong nyo na ba sa sarili nyo, ano nga ba talaga ang sinasabi ng mga propesiya sa Biblia para sa panahon natin ngayon? Well, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesanteng paliwanag mula sa YouTube channel na Bam Jung Sori o Bam Jung Sori. Ang ibig sabihin niyan, sigaw sa hating gabi. Tara't sisirin natin ang isa sa mga pinakamahiwagang hula, ang 7 trompeta ng pahayag. Okay, para magsimula, heto ang pinakapundasyon ng lahat ng ito ayon sa source. Simple lang daw. Lahat ng hula ay umiikot sa iisang tao, ang Antikristo. Kung wala siya, walang mangyayari. As in, hindi raw talaga uusad ang mga pangyayari sa huling panahon. Section 1. A Prophetic Blueprint. Alam mo, para sa kanila, ang aklat ng pahayag ay hindi lang basta koleksyon ng mga simbolo. Itinuturo nila itong isang eksaktong blueprint, isang detalyadong step-by-step na plano ng mga mangyayari sa hinaharap. At ayon sa interpretasyong ito, may sinusunod na eksaktong sequence ang mga huling araw. Hindi ito basta-basta lang. Nagsisimula lahat sa 7 selyo na parang, alam mo yun, pambungad lang. Isipin mo parang prologue sa isang libro bago pa man yung mga major events. So, heto ang mahalagang tandaan. Yung mga selyo, inihandaan lang nila yung entablado. Tapos yung ika-7 selyo, boom, yan na yung parang starting gun. Pag nangyari yan, sunod-sunod na yung 7 trompeta at dito na raw talaga magsisimula yung pinaka-core, yung pinakalaman ng propesiya. Section 2, Decoding the Trumpet Blasts. Okay, dito na nagiging super interesting kasi yung mga sinaunang simbolo, ikinokonekta ng source sa mga modernong kapangyarihan at mga leader na baka nga pamilyar sa ating ngayon. Simulan natin sa unang trompeta. Grabe yung description sa Biblia, di ba? Isang salot niyang yelo at apoy na may kasama pang dugo. Ang bigat pakinggan. Pero heto na, ayon sa source, hindi raw ito literal na bagyo. Simbolo lang daw ito ng pag-usbong ng isang napakalakas na revolusyonaryong leader sa politika, ang Jok Grisudo or Jok Grusudo na kilala natin bilang Antikristo. Siya raw ang magdadala ng matinding kaguluhan sa mundo. Sunod, sa ikalawang trompeta, tingnan natin kung paano nag-e-escalate yung mga pangyayari. Isipin nyo, isang nagliliyab na bundok inihagis sa gitna ng dagat. At ano ang ibig sabihin niyan? Yung nagliliyab na bundok, yan daw ay sumisimbolo sa pagkakabuo ng isang alyansa ng 10 bansa sa Europa. Tinatawag itong Yalpul o Yelpul o sa Tagalog, 10 sungay. Sila yung magiging political at military backbone ng Antikristo. Ngayon, sa ikatlong trompeta naman, may papasok na bagong elemento. Isang malaking bituin na ang pangalan ay Absentus o Wormwood. Nahuhulog ito mula sa langit at nilalason nito yung mga ilog at bukal. At ang interpretasyon dyan, yung bituin, sumisimbolo raw yan sa isang global religious system na tinatawag na Imnyo o Amnyo o ang babaeng mahalay. Ang trabaho nito, iligaw ang buong mundo palayo sa katotohanan. Para sa huli, ang sambahin ng mga tao ay ang Antikristo. Pang-apat at panghuli sa unang set ng mga trompeta, kadiliman. Isang katlo ng araw, buwan at mga bituin ay magdidilim daw. At ano ang resulta ng lahat ng ito? Isang mundo na lalamunin ng espiritual na kadiliman. Yung liwanag daw ng totoong turo at katotohanan halos hindi na makikita dahil sa malawakang impluensya nitong mapanlinglang na sistema ng relihiyon. Section 3, the 7-year tribulation timeline. So, paano nagkakasya ang lahat ng ito? Well, inilalagay ng source ang lahat ng pangyayaring to sa isang napaka-espesifikong timeline na sigurado akong narinig nyo na. Itong timeline na to, hinahati sa 2 bahagi, parehong 3.5 taon. At heto yung nakakagulat. Ayon sa source, yung pag-angat ng Antikristo at yung unang 4 na trampetang pinag-usapan natin, lahat yun mangyayari sa loob lang ng unang 3.5 years. Sobrang bilis, di ba? So para masundan natin ang kwento, parang pelikula lang. Kilalanin natin yung mga main characters. Siyempre, andyan yung Antikristo, yung political leader. Tapos, yung 10 sungay, yung military alliance niya, at yung babaeng mahalay, yung religious system na nagpapalaganap ng kasinumalingan. Sila yung mga major players sa entablado ng mga huling araw. At pang-4 at huling seksyon, a final call to awaken.
So, pagkatapos ng lahat ng to, ano ba talaga ang punto? Bakit kailangan malaman to? Para sa source, hindi lang ito basta trivia, isa itong panawagan para kumilos. Kasi ang misyon nila ay hindi lang magpaliwanag, kundi ang magbigay ng babala. Ito mismo yung sigaw sa hating gabi o Bamjong Sorry, yung mismong pangalan ng channel nila. Isang kagyat na panawagan para daw sa mga tunay na mananampalataya na gumising na at maghanda sa espiritual para sa mga pangyayaring ito. So, inilatag natin ang isang detalyadong blueprint ng hinaharap ayon sa pananaw na ito. At ang huling tanong na iiwan nito sa atin ay ito. Kung maniniwala ka na ito na nga ang mapa ng kung ano ang mangyayari, paano nito babaguhin ang tingin mo sa mundo? Simula ngayon.